Ayan, good morning or good afternoon, good day. Welcome sa ating second session ng ating introduction to Old Testament or introduction to the Pentateuch and Old Testament historical writings. So, pangalawang session na natin ito. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil binigyan tayo ng ganitong pagkataon. God has given us this opportunity to learn. Preliminaries lang naman yung ating natin dito. Introductories lang yung ating ginagawa. But mahalaga ito para sa mas malalim pa. This will usher us in a deeper understanding of the books of the Old Testament. Sabi natin last week, napakahalaga, napaka-relevant pa rin ng libro ng mga libro ng Lumang Tipan. Hindi nawawalan ito ng value. Although marami hindi na binibigyan ng ganong kahalagahan ang Lumang Tipan. Pero para sa atin, gusto natin bilang mga mananampalataya, tapat sa salita ng Diyos, kung paano natin bina-value ang New Testament, ganun din dapat natin bigyan ng value yung Old Testament. Sabi natin last week, ang Old Testament, ang Pentateuch, ang historical books, they are what? The foundations of our faith. Nabanggit natin last week yan, that they lay the groundwork. Ito yung foundation ng understanding natin with God's relationship, with our relationship with God, and the relationship of God with His people, and His plan for humanity, yung kanyang plano para sa sangkatauhan. So makita natin dito na napakahalaga talaga na pag-aralan natin. Magkaroon tayo kahit yung foundational overview, yung foundational na understanding pagdating sa the whole of Old Testament na lang, not just the Pentateuch and historical books, kasi ito yung ating pag-aaralan. Pero but the whole of Old Testament, magkaroon tayo ng foundational understanding. Kasi yun yung mag-usher sa atin para siyang isang usher. Ito yung mag-usher sa atin para sa mas malalim na pag-aaral ng Old Testament. So we said that Old Testament is the foundation of our faith. So gusto ko rin ding banggitin just for a review. We cannot fully understand the prophecies quoted in Matthew. We cannot fully understand yung mga hula na sinabi ni Matthew, yung epistles ni Paul, yung references sa typology ni Christ, sa high priesthood. Hindi natin maintindihan dito without the full knowledge, kung wala tayong kaalaman sa lumang tipan. Without I'm not gonna use the full, but foundational. Without the foundational knowledge of the Old Testament, hindi natin mag-grasp yung mga sinasabing typology, yung parang iniuugnay kay Kristo. Yung high priesthood ng lumang tipan, paano ito finulfill ni Christ, and paano nakikita ito kay Christ, at kung paano hinigitan ng Panginoon yung Old Testament na type ng priesthood. Pero hindi ibig sabihin, ito rin, paalaala lang, hindi ibig sabihin sinusupersede or hinihigitan, nilalampasan ng bagong tipan ng lumang tipan. Hindi po ganoon. Hindi ito isang kompetisyon sa takbuhan na mas nauunahan ng New Testament ang Old Testament, at ang Old Testament matanda na nga, obsolete na nga. Yan yung ating iniisip, hindi po. Hindi ganoon ang ating pananaw. Parehong mahalaga. Dahil kung wala ang lumang tipan, saan ibabase ni Paul yung kanyang mga sulat? Ano yung ipipreach nila John? Ano yung ipipreach nila James? Diba? Kung wala ang lumang tipan. Kaya, of equal value siya. At kung paano nyo pinapahalaga ng pag-aaral ng New Testament, ganun din dapat natin pahalagahan ang pag-aaral natin ng bagong tipan. So, napaka-rich niya sa theology, napaka-rich niya sa mga doctrines na meron tayo ngayon. Yung mga doctrines na ipinresent sa atin sa New Testament, saan galing yan? Galing yan sa lumang tipan.
Now, let's go sa ating lesson 2. Tutunghayan natin ngayon yung second part ng ating pag-aaral na ito. Introduction again, our course is Introduction to Old Testament. And, introduction, lagi ako namamali dito. Introduction to Pentateuch and narratives, historical books, historical narratives. Are you ready? Ayan, handa na ba tayo? Manalangin muna tayo. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Muli kami ay tutunghay sa pag-aaral namin ng Pentateuch and historical books. Gabayan niyo po ang bawat isa na nanonood nito. Samahan mo kami. Bigyan mo kami ng kasigasigan, excitement. Alisin mo yung antok sa amin, Lord. Give us the alertness of mind habang pinag-aaralan na ito. And even upon your servant, Lord, na magtuturo ngayon, magbabahagi nito. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, Panginoon. Gabayan niyo po ang inyong lingkod at samahan niyo po kami, Panginoon. Lahat kami dito. Bigyan niyo kami ng karunungan. Lahat kami ay learners. Kami ay humihiling na matuto kami, Panginoon. Lalo kaming matuto patungkol sa iyong banal na salita. Particular ito sa Lumang Tipan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri, pagsasalamat, at pagsamba sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Simulan na po natin ito. No? Simulan na natin. So, introduction to the study of the Pentateuch. Hindi muna tayo pupunta sa Genesis, no, mga kapatid. Hindi muna tayo tutunghay doon. Unahin muna natin ito. Alamin muna natin yung overview ng Pentateuch as a whole, no, bilang sa kabuuan nito. At saka natin iisa-isahin ito sa mga susunod. Balik ko. So today we're gonna embark on a journey, paglalakbay ito, through one of the most foundational sections of the Scripture. Ito ay isa sa mga pinaka-foundational na section ng Scripture, and we call it the Pentateuch. Now, the Pentateuch, when you say the Pentateuch, ano yan? The Pentateuch, also known as sa ibang salita, the 5 books of Moses. Ano yung first 5 books of the Old Testament? Paki-comment nga below. Ayan, pwede nyo bang i-comment below? The first 5 books of the Old Testament, it is what? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and then Deuteronomy. Penta. Kaya nga Penta, 5. Pentateuch. The first 5 books of the Old Testament. This part of the Bible, ito, bahagi ng Biblia na ito, hindi lang ito collection ng ancient stories. These are not just, huwag natin i-treat ito as just collection of ancient stories, collection of laws, collection of genealogies. No? It is the, ano sabi doon? Can you say it with me? Bedrock. It is the bedrock upon which the rest of the biblical narrative is built. It is the core. It is let's say, the cornerstone, the bedrock, which the rest of the biblical narrative, yung rest of the Bible, dito magbi-build up. Dito itinatayo. Na yung ibang mga bahagi pa ng Biblia, nakatayo ito, ang bedrock nito, ang core nito, ay matatagpuan saan? Sa Pentateuch, sa first 5 books of the Old Testament. So understanding the Pentateuch is crucial. Mahalaga ito, mga kapatid, yung ating pag-aaralan sa araw na ito at sa mga susunod na mga araw. No. Understanding the Pentateuch, yung first 5 books of the Bible, is important. It is crucial for anyone who seeks to grasp. Tingnan ko kung meron tayo niyan. Ayan. Understanding the Pentateuch is crucial for anyone who seeks to grasp the full scope of God's revelation to humanity. Nais mo bang maintindihan yung kabuuan ng scope ng sinasaklawan ng pahayag ng Panginoon sa sangkatauhan? Do you want to understand the scope of God's revelation, yung kapahayagan ng Panginoon? Ano itong kapahayagan ng Panginoon?
yung kapahayagan niya ng kanyang kaligtasan, yung kanyang plano ng pagliligtas sa buong sangkatauhan. Napakahalaga talaga, totoo lang, napakahalaga na malaman natin, maunawaan muna natin yung Pentateuch. Kung nais nating malaman yung talagang full scope ng revelation ng ating Panginoon to humanity. Now, crucial yung understanding natin saan. Crucial yung understanding mo, crucial yung understanding ko sa Pentateuch. Kaya napakahalaga nitong pag-aaral na ginagawa natin, mga kapatid. No? It's very important. Just imagine, no? Imagine ninyo na lang, no? Just imagine a world without Genesis. Isipin nyo na lang, no? Tayo ngayon, mga Kristiyano, pero wala tayong Genesis. Wala tayong creation account. Bilang mga tao, di ba? Wala tayong creation account. Wala tayo nung pagtawag kay Abraham. And wala din tayong storya ng covenant sa Sinai. Ano yung nawawala sa atin? Malaki ang nawawala sa atin. If we don't have the book of Genesis, kung wala yung book of Genesis ngayon, kung wala tayong creation account, kung wala tayo nung call ni Abraham, and kung wala tayo nung covenant sa Sinai, ang laki nung nawawala sa atin. Mawawala yung ating pananaw, mawawala yung ating kaalaman kung saan tayo nagmula. Amen po ba? No. Kung wala tayong Genesis, the book of Genesis, we would lose our understanding of where we came from. Our sense of identity as people of faith from Abraham's account. Diba? Mawawala yung ating pagkakakilanlan bilang mga bayan ng mananampalataya. Bilang mga mananampalataya ng Panginoon. And mawawala yung pundasyon. Isipin nyo na lang, no? Kung wala yung Genesis, mawawala yung pundasyon, hindi natin malalaman yung pundasyon nitong ating relasyon, no, sa Panginoon. Yung relationship niya with humanity, mawawala ito kung wala yung Genesis. No? Why? Because the Pentateuch, can we read it together? Yung mga kasama ko ngayon. The Pentateuch is where it all begins. Dito nagsisimula lahat sa Pentateuch. It is where God introduces Himself. Amen? Dito natin nakita no? Dito in-introduce ng Panginoon. Dito pinakalala ng Panginoon ang kanyang sarili. Dito in-establish ng Panginoon yung kanyang pakikipagtipan, yung kanyang covenant. And it sets the stage for the grand narrative of salvation. Hallelujah. Diba? Itong Pentateuch, ito yung nag-set ng stage parang ito yung tigaayos ng platform, tigaayos ng stage para doon sa dakilang kwento ng pagliligtas ng ating Panginoon. And that will unfold. No, ang lahat ng ito, mula sa Pentateuch, it will unfold throughout the rest of the Scripture. So makita natin yung value talaga ng Pentateuch here, no? Makita natin yung kahalagahan talaga ng Pentateuch. Kaya talagang napakahalagang pag-aralan. Even just an introduction, napakahalaga nitong introduction na ito na ginagawa natin ngayon, na pag-aaral natin sa Pentateuch. No? These 5 books, ano ulit yung 5 books? Can we recite it together? 1, 2, 3. Ano yung first 5 books of the Old Testament? 1, 2, 3. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Itong 5 books na ito, higit pa ito sa opening chapters ng Bible. Amen? Higit pa ito sa opening chapters of the Bible. Pag sinabi nating bedrock, pag sinabi mong bedrock, they are the core, the historical core of the Old Testament. Ito talaga yung pinaka-core. Sa exercise, ano yung pinapalakas natin? Yung core natin. Ibig sabihin, ito yung pinakamahalaga. Pinakamahalaga. Para maunawaan mo yung buong Biblia, dapat ay maunawaan mo yung Pentateuch. It is the theological core, it is the historical core of the whole of Old Testament. Sa buong Lumang Tipan, ang pinaka-core nito upang maunawaan mo ang buong Lumang Tipan and even Old New Testament
Ang pinaka-core nito is the Pentateuch. It reveals the character of God. Ano ba yung mapakikita natin sa Pentateuch? It reveals the character of God. It reveals His will for His people. It reveals His plan for the world. Yung katangian ng Panginoon, yung kanyang kalooban, at yung kanyang plano, kitang-kita natin dito sa unang 5 libro ng Lumang Tipan. Sa pamamagitan ng papaano? Sa papaanong paraan? Through the stories of creation, sa pamamagitan ng mga kwento sa paglikha, sa patriarchs, our fathers of faith, sa Exodus, sa pagbibigay ng batas ng Panginoon, in giving of the law. The Pentateuch, anong ginagawa ng Pentateuch? It lays the foundation. It lays the groundwork for understanding who God is. Do you want to understand who God is? Then understand the Pentateuch. Study the Pentateuch. If we want to know who God is, if we want to know who we are, and how are we to live in a relationship with God, basic para sa atin, foundational para sa atin, na maunawaan, maintindihan ng Pentateuch. No. Makikita natin yung basis ng understanding of who God is, who we are, and how we are to live in a relationship with God. So in this session, we will explore the historical authorship, the history, the authorship, the structure, the genre of the Pentateuch as a whole. So yung buo muna bago natin isa-isahin, yung buo mo ng Pentateuch, tignan natin yung authorship nito, tignan natin yung structure nito, tignan natin yung genre nito. Tignan natin, isa-isahin natin ito. Yung mga tema, yung theology that permeate in this text. Ano ba yung significance nito para sa atin, and ano yung significance nito for the whole of Scripture? Sa buong banal na kasulatan, ano ba yung kahalagahan ng Pentateuch? And ano yung kahalagahan nito para sa panahon natin ngayon? And para sa ministeryo natin, mga manggagawa ng Panginoon. Ayan, yung mga manggagawa ng Diyos. Paano natin ito i-apply, yung Pentateuch, bilang mga manggagawa ng ating Panginoon? Tingnan din natin, may mga major issues dito. Hindi natin masyadong pag-uusapan yan dahil baka abutin tayo ng 5 oras. Sa tingin ko naman, wala kayong 5 oras na gugugulin ngayong araw na ito para lamang dito sa pag-aaral na ito. So, iiklian lang natin, magbibigay lang tayo ng ilang mga punto sa mga critical at major na mga issues na ginawa. Yung mga approach, ibig sabihin, yung mga approach ng mga nag-aaral nito. No? And syempre, yung contemporary relevance nito sa ating ministry. So, as we study the Pentateuch, starting today and then next week, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, isa-isahin na natin. So, as we study the Pentateuch, I encourage you, approach this text with what? Approach this text with both reverence and curiosity. Huwag mawala yung curiosity natin. Mahalaga po yan, yung desire to learn, yung pagiging inquisitive natin. We desire to learn, kaya we can ask questions. May mga questions kayo, i-post nyo lang sa comment. Kung may questions kayo na gusto nyo personally sabihin sa akin, email nyo lang. Mamaya ipopost ko yung email address ko para pwede nyong i-post yung question na ito. So we must approach this text with both what? With both reverence. Can you say it with me? Reverence. And curiosity. That's my encouragement for everyone. Let's be open to the great truths, sa mga dakilang mga katotohanan. Maging open yung ating isip at puso. No? Sa mga katotohanan na nilalaman ng Pentateuch. And we are willing to learn and wrestle with the passage here in the Pentateuch. Kung meron tayong mga passage na titignan, we should be willing to wrestle with it. Hanggang maunawaan natin. Lalo na yung mga difficult na mga passage, may mga difficult questions na pwedeng mag-raise sa atin. Like sa fall of man, baka may mga questions kayo na mahirap
mahirap na mga tanong. Mag-wrestle tayo, i-wrestle natin yan. Kung wala talagang kasagutan sa panahon natin ngayon, siguro ang ating Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, siya yung sasagot sa tanong na ito. So whether you are familiar with these books ngayon, kung familiar na kayo sa mga libro na ito, or encountering them in depth for the first time, baka ito yung first encounter nyo sa Pentateuch, my hope is that this study, ang aking pag-asa, ang aking inaasahan is that itong pag-aaral natin ito ay palalalimin ng bawat isa sa atin sa ating kaalaman at ating kaunawaan sa salita ng Diyos. I hope and I pray that this study will deepen your understanding of God's Word and it will strengthen your faith. Can you say amen with me? Amen? No? Lumalim yung kaalaman mo at tumibay yung ating pananampalataya sa Panginoon. So let's begin our journey into the Pentateuch. Now, let's look with a look at his historical background. Ano ba yung historical background? We should understand the world in which these books were written. Intindihan natin yung ginagalawan nilang mundo noon. Yun lang yun. Intindihan natin, maunawaan natin yung mundo na kanilang ginagalawan. Sa tingin nyo po ba magkaiba, isang mundo lang, pero magkaiba ba yung kultura? Opo, magkaiba yung kultura. Magkaiba yung kultura natin ngayon sa kultura nila noon kung sino yung mga pinagkalooban nitong Pentateuch na ito. Kanino ba to? Kanino ba tong mga sulat na ito? Di po ba sa Israel? At yung panahon nila is ibang-iba sa panahon nating ito. Kaya yun yung dapat nating unawain natin. So as we do, we'll start with how Pentateuch, we'll start to see how Pentateuch serves as a divine narrative. Makikita natin pag ganun yung ating treatment, pag ganun yung ating pag-aaral nitong Pentateuch, tinitingnan natin yung history nito. Tinitingnan natin yung kasaysayan nito. Nagsisimula na makita natin kung paano yung Pentateuch, yung sulat sa Pentateuch, yung first 5 books ng Bible. Makikita natin kung paano ito ay nagiging isang divine narrative. Ito ay sulat ng Diyos. Amen. Na hindi lamang maghuhulma, hindi lamang mag-shape ng faith ng Israel, but it continues to shape our faith today. Yes, it continues to shape our faith today. Yung Old Testament narratives na ito, yung Old Testament Pentateuch, and even the historical books, it continues to shape our faith today. So let's look at the historical background of the Pentateuch. Simulan natin sa history muna. So the Pentateuch, pag sinabi natin Pentateuch, also known as the Torah. Sabihin nyo nga Torah. T-O-R-A-H. Yan yung ibang term for the Pentateuch. It's the Torah. It's the first 5 books of the Bible: Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So these books are both what? These books are foundational for both Judaism, the religion of the Jews, and Christians. These books are foundational for both Judaism and Christianity. It is the core, it is the bedrock of religious law, of history, and even moral thinkings. Ito yung pinaka-core. Ito yung pinaka-talagang pundasyon, pinaka-cornerstone ng religious law, ng history, and ng moral teaching. So, pag tinignan natin yung situation, yung condition, yung historical condition, yung historical situation ng Pentateuch, it's from creation. Take note of this. It's from creation to what? Hanggang saan? Sa tingin nyo, hanggang saan ito? From creation to the death of Moses. So yan yung span of history. Yan yung span of time na sinasaklawan ng Pentateuch. From creation until the death of whom? The death of Moses. Hanggang sa kamatayan ni Moses. Ito yung span
ng history na kino-cover ng Pentateuch. So, ano yung mga kino-cover ng mga kwento? Patriarchal stories, the story of Abraham, Isaac, Jacob, Noah, sama na rin natin, di ba? The Exodus, kasama sa Pentateuch yan. Yung Exodus to Egypt, or Exodus from Egypt, Exodus from Egypt. The Sinai Covenant, and then the wilderness wanderings, and then nandoon na sila, river, nasa river na sila, kung magko-cross na sila ng river, patungo sa Promised Land. So si Moses, sidelight lang, si Moses ay nakita lang niya, pero hindi siya naka-cross. Namatay na siya. Nahiwa na siya doon, hindi na niya nakita yung Promised Land. So natanaw lang niya. So ganun yung nangyari kay Moses. So hanggang doon sa death ni Moses, no? Hanggang sa kamatayan ni Moses. So, yung historical background, may babanggitin akong term ngayon. No? Ang tawag dito is ancient Near Eastern. So, yung konteksto nito, yung condition nito is ancient Near Eastern. Wag ho kayong matakot sa term na yan ulit. Wag ho kayong matakot sa term na yan. Ano bang ibig sabihin yan, Pastor? Ancient Near Eastern of faith. So, binanggit natin, it's a foundation of our faith. No, itong Pentateuch, because they lay the groundwork for understanding God's relationship with His people and His plan for whom? His plan for humanity. And by the way, ayan, if you have your reflection paper, please submit it on my email address. Commercial lang ho, sandali, naalala ko lang. Kasi last time, binanggit natin ito. Last session natin, binanggit natin ito. So submit your reflection paper, Pastor JP Del Rosario. Hihintayin ko po ito within today. Yung inyong mga reflection paper, please submit it today. So yung mga magsasubmit, if this is required of you because of your class, hindi naman lahat kasi kumukuha ng class, so baka nanonood lang kayo. Pero kung ikaw ay part ng Bible school and klase nyo to, you must submit it to me today, yung reflection mo on your readings on Genesis. If not, syempre may mga deductions na tayo sa points doon. So, pakisubmit na lang po within today. Dito sa email na ito na nasa screen nyo, Pastor JP Del Rosario @gmail.com. So, balik tayo. So, Pentateuch, foundations of faith, because they lay the what? They lay the groundwork for understanding God's relationship with His people and His plan for whom? His plan for the humanity. So, foundation of faith. Let's go to the next slide. So, ancient Near Eastern context. So, pag sinabi natin na itong Pentateuch isinulat, no? Isinulat ito, no? Ang sulat na ito ay nakaugat. It is rooted. Nakaugat ito sa ancient Near Eastern context. When we refer to the ancient Near Eastern context, simple lang po. Anong ibig sabihin nito? We're talking about, pakisulat nyo po ito, no? O kaya screenshot nyo, mahalaga to. We're talking about, kasi maririnig nyo ito, lalo na pag lumalim kayo, lalo sa pag-aaral. If you plan to go to seminary, Bible school, laging mababanggit yung ancient Near Eastern context. So pag sinabing ancient Near Eastern context, what we are talking about here is that these books are written, the writing of these books are written based on the culture, history, geography, and religious movement. Again, the culture, history, geography, religious environment, kung saan itong mga events na ito ay nag-take place. Saan ito? Saan itong ancient Near Eastern context? Babanggitin ko na lang po isa-isa or ipopost ko po. Sige. Saan ba yung mga ancient Near Eastern context para alam natin lahat ito? So, pwede nyo itong isulat po. No? Pag sinabi natin ancient Near Eastern context, what we're talking about, pagdating sa location, ito po. Modern day, sila yung Israel. Say it with me. Israel. Egypt.
Mesopotamia, which is Iraq, Syria, and parts of Turkey and Iran. So yan yung ancient Near East. At least may understanding na tayo, no? Ano ba yung ancient Near East? Ang binubuo niyan, Israel, Egypt, Mesopotamia, which is Iraq today, Syria, parts of Turkey, and even Iran. So at least may understanding na tayo kung ano yung ancient, sinabi nating ancient Near Eastern context, at napakahalaga. Napakahalaga nito, no, na ating isaalang-alang ito. Yun yung sinasabi natin dito pagdating sa historical background. Isinasaalang-alang natin, no? Yung mga bagay na ito. Ano yung mga isinasaalang-alang natin? So, pag sinabi natin, dapat unawain natin yung konteksto ng ancient Near Eastern context. Kailangan maunawaan natin to. Understanding the ancient Near Eastern context, ano yung nai-involve dito? It involves looking at the customs, looking at the law, looking at the religion, the religious beliefs, the daily life of the people who lived during that time. Kailangan tinitingnan natin yan. So again, customs, laws, religious beliefs, and daily life of the people who lived during that time. Now, titingnan natin yung kultura nila, yung kanilang custom, yung kanilang mga batas, yung kanilang mga relihiyon, at yung kanilang pang-araw-araw na buhay. No? Kasama kasi dito yung Israel sa ancient Near Eastern context. So, ano ba yung ginagawa nito para sa atin? Tinutulungan tayo nito. It helps us to see how the biblical stories, kung paano itong mga storya sa Pentateuch, kung paano itong mga storya sa historical books, kung paano ang mga storya dito ay nasishape or nahuhubog o hinubog sa pamamagitan ng nahubog ito sa pamamagitan nung konteksto na yon ng ancient Near East. So tinutulungan tayo nito, no, na maintindihan, maunawaan how these biblical narratives were shaped by and interacted with the broader world that they have during their time. So yung broader world, yung mas malawak, yung kunyari, Israel. Israel. Pag sinabi nating maunawaan natin yung ancient Near Eastern context, ang sinasabi natin dito is maunawaan natin kung paano yung mga storya na ito ay na-shape ito. Kung paanong mayroong influence sa pagkakasulat ng mga stories na ito. Yung mga storya sa ancient Near East. Yung storya ng Egypt, yung storya ng Iraq, ng Mesopotamia, yung storya about Syria, 'di ba? Yung storya ng kung paano ano ba yung pananaw ng mga nag-e-exist na mga religious systems during that time. Ano ba yung kanilang pananaw? Ano yung kanilang istorya? At kung paano yung kanilang storya ay naka-influence sa story sa Genesis, sa story sa Exodus, Leviticus, Numbers. Meron bang influence ito? Yung ancient Near East na ito sa istorya sa Bible. Bigyan ko kayo ng classic example just for today. Pag-uusapan pa natin ito when we talk about, when we discuss Genesis. So sa creation account kasi, napag-usapan namin ito noon. Sa creation account, may mga nag-i-speculate. May mga nagsasabi kasi na ito daw is creation account is kopya lamang. Kopya lamang ito nung istorya ng paglikha ng relihiyon sa Ehipto. Saan galing ang mga Israelita? 'Di ba nanggaling sila sa Ehipto? Inalipin sila ng mga Ehipsyo. So, natutunan ng mga Israelita sa Ehipto
yung kwento ng paano nagsimula ang mundo. Paano nagsimula ang mundong ito? Meron silang background na kaalaman. Ito ay nagmula sa Egypt. Now, nung sila'y lumabas sa Ehipsyo, ang intention is maging isang bansa sila. Nakipagtipan ng Panginoon sa kanila at tinatawag silang bayan ng Diyos. So merong responsibilidad na kasama sa tawag sa kanila. Kasama sa tawag nila bilang bayan, no, yung magiging katibayan nila ay yung kanilang kasaysayan. Nakuha niyo po? Ang katibayan para tawagin kang bayan, para tawagin kang isang bansa, nung panahon nila Moises, dapat meron kang nakasulat na kasaysayan. Meron po ba? Ang sabi, ang speculation, walang nag-e-exist na document nung panahon nila Moses na sila ay kung ano yung kanilang pinagmulan, kanilang origin. Kaya ngayon, ito po ay isang wag niyo baka pagkatapos nito sabihin niyo ito yung tunay na nangyari na storya. Nako, ito pala yung nangyari. Hindi po. Again, it's an speculation. It's an speculation. Hindi tayo nagpo-formulate dito. Hindi natin sinasabi ito yung katotohanan. Naniniwala pa rin tayo na unique yung story. Mamaya sasabihin natin ano ba yung uniqueness sa story ng creation. So, balikan natin yung story. Ang nangyari, walang nag-exist na story ang Israel paano sila nagsimula. Di ba? Walang kahit ano. So, ang mangyayari kasi kapag wala kang history, hindi ka mare-recognize as a nation. So, walang recognition sa iyo yung ibang bansa. Kapag nalaman nila, wala naman pala kayong storya ng pinanggalingan niyo. Paano niyo masasabi na kayo yung isang bansa? Wala naman kayong pinanggalingan. Ang alam namin, kayo yung mga alipin ng Ehipsyo. Di ba? So, they cannot be recognized as a nation dahil walang nag-i-exist na kwento. So, ang sabi is yung mga sumulat nitong Genesis, no? Ang kanilang intention is we are writing these stories para ma-establish yung aming identity. Ma-establish yung aming pagkakakilanlan bilang isang nation. Kaya kung makikita natin yung story, no, nagsisimula siya saan? Sa Diyos. Yung story ng creation starts with God. Ang sabi daw, kapag binasa mo, yung nag-e-exist na story sa ancient Near East, yung mga nag-e-exist na story doon ng creation, kung paano nagsimula ang tao, ang sabi daw, halos magkakapareho. Ano yung ancient Near Eastern? Again, ano yung ancient Near Eastern na mga bansa? Israel, Egypt, Mesopotamia and Iraq, Syria, parts of Turkey, and Iran. Kapag narinig mo daw yung storya nila, ang sabi kapag narinig mo yung storya nung kanilang pinagmulan, yung kasaysayan ng kanilang pinagmulan, halos pare-pareho daw yung storya nito. No? Ito na yung pagkakaiba dito. And this is what is different. Yung mga storya ng creation, ng origin, ng Mesopotamia, Egypt, and even the other parts of the ancient Near East, ang kanilang storya ay nagsisimula saan? Polytheistic God. Maraming mga iba't ibang mga Diyos. Whereas, kung titingnan natin ang storya ng pinagmulan ng Israel, pinagmulan ng sangkatauhan, nagmula siya saan? Sa iisang Diyos. Nakuha niyo po. So, whether naniniwala tayo sa authority and inspiration ng creation story, no doubt about it. Makikita mo talaga, it was inspired. The author was inspired by God to write it down. It is more than just having a record.
Kaya nga sabi natin, these are not just stories. It is more than just having a record of their history. Purpose ito ng Panginoon. Kasi pinapakita dito yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos. So yung nabanggit ko lang is just one of the examples ng ancient Near East context. Pero doon sa mga nagsasabi ng mga scholars, yung mga nag-aaral nito, na at ang kanilang pananaw at ang kanilang conclusion, kinokopya lamang ng Israel yung mga storya na ito. Mula itong storya na ito ng creation daw, ito daw creation sa Genesis 1, mula daw ito, hango daw ito, kuha daw ito, mula daw sa mga storya ng creation sa mga ibang bansa sa ancient Near East. Hindi tayo naniniwala dito. Amen. Storya to ng Diyos. Amen. Ang creation story is the story of the sovereignty of God, the story of who God is, the story of the power of God. So, ganun yung ganun yung mahalaga. Kasi alam niyo yun, yung kapag binabasa mo talaga at pinag-aaralan mo, yung ancient Near East culture, mas nagiging bukas yung isip mo. Ganito pala yun. Ganito pala yung mga nangyari, no? Na pwede nating sabihin na yung speculation na ito ay hindi totoo, hindi tayo madaling maniwala. No? Hindi tayo agad naniniwala kasi mas malalim yung ating nagiging pananaw. Kaya kung ano man yung sinasabi nila na kopya ito mula sa creation story ng Egypt, una sa lahat, hindi po yan totoo. Amen. At pangalawa, makikita mo agad yung pagkakaiba. Yung creation story, yung origin ng Egypt, ang story doon, polytheistic. Marami silang mga Diyos-Diyosan. Pero sa Israel, nagsimula saan? God created in the beginning the heavens and the earth. Monotheistic. Iisang Diyos lamang ang lumikha ng langit at lupa. No. Pero malaki talaga yung influence, sa totoo lang, malaki yung influence ng ancient Near East culture sa nag-e-exist na kultura ng Israel. Yun pa lang pong tumira sila sa Egypt, no? Malaking-malaki yung influence talaga nung pamamaraan ng kanilang pagsusulat. Siguro yung kanilang sinusulatan, yung papyrus, dito natuto lahat ang Israelita sa Ehipsyo. Kaya even Moses, no, yung kanyang background na nakita niya, it could possibly be na nasa isip din ni Moses, kailangan namin ng history. Kailangan namin sumulat ng history. Siguro sinanggunin niya to sa Panginoon. Kasi yung kanyang pinanggalingan, ang Egypt, di ba? Ang rich ng history ng Egypt, sinusulat pa nila sa mga tipak ng bato. Yung kanilang kasaysayan, di ba? Kung paano sila nagsimula. Kaya naman, nakita natin, no? Hindi siya, ito na lang siguro, naniniwala tayo, may paniniwala tayo na doon sa panahon ng pagsulat ng Pentateuch, sa pagsulat ng first 5 books ng Old Testament, mamaya pag-usapan natin yung author. Nasa isipan na nung manunulat, yung pangangailangan. No? May pangangailangan na sumulat kami ng kasaysayan para kami ay kilalanin bilang bansa. Kasi without any history, para kami putok sa bunga, 'di ba? Putok sa buho. Na wala kaming pinanggalingan, pero kiniklaim namin we are a nation. So siguro dun sa part na 'yon, we could agree na merong need talaga na sumulat ng history ang author nito. But ito ang ating pakatandaan, hindi ito kopya. Ito yung paniniwala po natin. Hindi tayo naniniwala na kopya lamang ito from the story of creation, if there is a story of creation among the Egyptians or among the Mesopotamians, di ba? Among the Syrians, kung meron silang story ng origin and story of creation, hindi po ikinopya ito nung sumulat ng Genesis. Malinaw mo yun, ha? Binibigay, fina-float ko lang yung idea para maging ano sa atin. Isa kasi yan sa mga critical issues ng Genesis. Isa sa mga critical na issues ng Genesis is that
Ano ba ito? Itong mga storya sa Genesis to 1 to 11. Hindi ko muna babanggit, hindi mo natin pag-uusapan yan kasi mauubos po yung oras natin. Pero titingnan natin yan pag nasa Genesis na tayo. So, paano nakaka-influence yung kultura ng ancient Near East? Paano to na-impluwensyahan yung kultura ng Israel? So, simulan natin. Ito yung historical background. Now, let's go to what we call the authorship. Yung pagkakasulat. Dito na. Ito na. You should watch this carefully. No? Very carefully. Authorship and date of the Pentateuch. Traditionally, sino yung paniniwala natin? Can you comment? Traditionally, sino sumulat ng first 5 books of the Bible? Ayan. Traditionally, the author of the first 5 books of the Bible is Moses. So si Moses ang ating kinikilala na sumulat ng Pentateuch. Now, he's the author of the Pentateuch. And often, it is referred to books of Moses. Mula noon hanggang ngayon, yan ang paniniwala natin. Pag tinanong tayo sa Sunday School, sino ang sumulat ng Pentateuch? Ang ating isasagot, walang iba kundi sino? Si Moses. Now, dito na papasok ngayon. Meron akong i-share sa inyo about the authorship of the Pentateuch. However, modern scholarship, itong pag-aaral, pag sinabi mong scholarship, yung mga nag-aaral, sa panahon natin ngayon, yung nag-aaral ng Pentateuch, yung talagang sinasaliksik nila yung mga data, talagang malalim nilang pinag-aaralan itong Pentateuch. Yung mga scholars na tinatawag natin. They are presenting right now, pinipresenta nila ngayon. So, traditional view natin si Moses. Nasa isip natin si Moses. Pero ngayon, ang modern scholarship, yung pag-aaral ng Pentateuch sa panahon natin ngayon, yung masusing pag-aaral ngayon, pinipresenta sa atin. Isang mas malawak, mas malaking picture. Mas complex, sabi nga sa English. Mas complex yung picture ng authorship. Ano yung sinasuggest nila? They are suggesting that, ayan, ito po. Ito ngayon yung pinipresent sa atin. Papalaking ko lang yung aking ano. Ipopost ko po sa screen natin yan. So, ang pinipresent sa atin ngayon is that the Pentateuch is a composite work. What is a composite work? Multiple authors. Formed over hundreds of years, centuries. So, hindi siya, ang pinipresenta sa atin based on their studies now of modern Pentateuchal or Pentateuch scholarship, ang ipinipresent natin sa atin ngayon, hindi ito sulat ni Moises. Or hindi lamang ito sulat ni Moises. Ito ay compilation. Ito ay composite work. It was formed over the centuries by multiple authors and even editors. Kaya ngayon, yung resulta is itong Genesis. Itong sulat ng Genesis, ito yung Exodus, ito yung Leviticus, ito yung Numbers, ito yung Deuteronomy. Hindi ito iisang sumulat lamang. Ito ay pinorma, ito ay pinagsama-sama sa daang-daang mga taon, hundreds of years, centuries, by multiple authors and editors. Yan ang tanong. Ang tanong sa atin, saan tayo? Saan tayo ngayon? Traditional view o modern view ng authorship? Traditional view or modern view ng authorship? Ako po personally, hindi ko aalisin yung traditional view sa akin. Moses is the author of the Pentateuch. Siya yung sumulat nitong first 5 books. Siguro, over the years, pero ito pa rin, it is Moses' work, but over the years,
merong authors, and merong mga editors. Ang hirap kasi magsabi ng ganito. Ang hirap, baka mamaya magkaroon kayo ng misunderstanding. Pero siguro, simplihan ko na lang. I still would stick to the traditional view of Moses. Now, until such time that God will reveal to us that actually it is a group of authors, until God will reveal that it is group of authors, I will still continue to stick with the traditional view that it is Moses who wrote the first 5 books of the Old Testament. Because the Jew, yung mga Hudyo, tawag nila yung Book of Moses. So, doon pa lang talaga, mag-hold on na tayo sa traditional view. So, as your teacher, bilang mag-aaral, siguro, kayo, ang mas nakikita nyong mas convincing sa inyo is composite work ito. No? It was formed over the centuries. No? Na-form itong Pentateuch over the centuries by multiple authors and editors. So, walang masama po kung ganyan ang inyong pananaw. Lalo nyo lang, ang maganda dito, lalo nyo lang pag-aralan yung authorship. No? Lalo nyo saliksikin, wala tayong time dito para mag-stay dito sa topic na ito ng authorship. Pero ang hamon ko sa bawat isa, kung nakikita nyo yung modern view ng authorship ng Pentateuch is mas matimbang sa inyo, mas mainam po pag-aralan natin. Pero para sa akin personally, I will still hold on to my traditional view, to the traditional view that it was Moses who wrote the Pentateuch. Amen? So, nasa sa inyo po yan. Hindi ko kayo bibigyan ng isang pananaw na kailangan itong pananaw na ito ang paniwalaan mo. Kung hindi, kung kayo ay part ng class na ito, kung hindi, ibabagsak kita sa klase ko kapag hindi mo pinaniwalaan na traditional view. No, hindi po. Kailangan maging bukas tayo sa ibang mga pananaw. Kaya binubuksan din natin ito. Binubuksan din natin ito sa ibang mga pananaw. Kasi naniniwala tayo, mahalaga na malaman din ng bawat isa yung pananaw pagdating, lalo na ito, authorship. So, it's between single author or multiple authors and editors. Saan ka? Single author or multiple authors? Multiple editors. No? So, may mga iba pang binabanggit kung bakit naniniwala sila na ito ay multiple authors and editors. Bigyan ko na lang kayo ng simpleng Sa isang kwento, pwedeng may iba't ibang source. Yung mga Marites, di ba? Yung mga kwento ng Marites, classic example. May istorya itong pamilya na ito. Nagkakagulo itong family na ito. Nag-aaway-away yung pamilya na ito. Gusto nating malaman, ano ba nangyari? Ba't nag-away-away yung pamilya na yan? Negative ng konti yung illustration natin. Ito lang naisip ko kasi. Ano kaya nangyari kung bakit nagkaroon ng away yung pamilyang yan? Meron tayong iba't ibang tinatawag natin ng source ng kwento. May magsasabi sa atin, kasi ganito nangyari. Meron namang nagsasabi sa atin, ganito yung nangyari dyan. Kaya nag-away sila. At meron namang isa pang source. Sinasabi niya, ganito yung nangyari. Sa pagsusulat daw ng Pentateuch, according dun sa mga naniniwala na ito ay composite work, na ito ay work ng multiple authors and editors, ang kanilang paniniwala, may mga sources ito. Iba't iba yung sources nito. 4. Pwede babanggitin ko pa ba sa inyo? Sabihin na lang natin, 4 yung source, yung letters na lang ang babanggitin ko. So there are 4 main sources. So may mga pinagkunan ito ng mga sources. So documentary. Itong documents ng J, letter J as in John, E as in Edward, P as in Paul, and then D as in David. So J, source, E, source, P, source, and then D, source.
So, ito yung sumusuporta na sumusuporta na argumento. Yung bang ano ba yung sumusuporta na statement dito? At paano ba 'to sinusuportahan yung ito ay gawa, ito ay pagsinulat ng iba't ibang mga authors. Ito yung kasi paniniwala nila kasi may mga different sources ito. Nanggaling ito sa different sources. And then, dun pumasok yung editors. So, ang ginawa ng editor is, kumbaga, pinagsama-sama niya. It's a composite work. So, as an editor, ang gagawin ko, pagsasama-samahin ko itong mga stories na ito. And itong main sources na ito, itong 4 na main sources na ito yung pinanggalingan ng mga storya at yung mga sinulat sa Pentateuch. So, yung traditional view natin of authorship, hindi pa rin nababali para sa atin. Pinipresent ko lang sa inyo yung iba't ibang mga understanding o pananaw. So, ang traditional view pa rin natin ang still nakatayo at ating pinaniniwalaan. Now, however, right now, yung modern scholarship, yung modern na pag-aaral nitong Pentateuch, right now, ito yung nag-challenge. So, hinahamon ito ngayon. Yung paniniwala na si Moses lamang ang sumulat. Yung authorship ni Moses ay hinahamon ngayon ng modern na mga nag-aaral. Yung mga modernong nag-aaral ngayon sa panahon natin nitong Pentateuch. Sinasabi nila, hindi. Iba't ibang mga sumulat yan. Pinagsama-sama yung kanilang mga isinulat. No? Malaki yung debate na to. Malaki yung debate pa rin dito. Hindi pa rin natatapos. Although maraming nako-convince ngayon talaga. Ang daming nako-convince na it could be na hindi si Moses lamang sumulat ng Pentateuch, kundi it's authors, no? Multiple authors and editors ang lumikha, nag-form ng first 5 books, no? ng first 5 books ng Old Testament. So, number 3, structure. Let's go to the structure right now. So, the Pentateuch, yung first 5 books, again, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Now, it's very complex. Pag tinignan natin yung work na ito, iba't iba, no? Iba't iba yung genre, narrative. Pag sinabi mong genre kasi yung narrative, mga stories, may batas, may stipulation ng batas, tapos may poetry. No? Meron tayong mapabasa ng mga tula ni Moises. And then, meron ding genealogy na kinatatamaran minsan na basahin. No? Nanggaling dito si ganito, nanggaling dito si ganito, at si ganito ay ipinanganak si ganito. Yan yung genealogy. No? Kinakatamaran minsan niya na basahin na nagbabasa ng salita ng Panginoon. At makita natin, no? When it comes to the structure, ipipresent ko lang sa inyo yung overview nito, no? Para makita lang natin. Hihimayin natin ito sa mga susunod na mga sessions natin. But for now, tingnan natin yung just the overview. Ayan. So, traditionally pa rin tayo, no? Traditionally, Moses has been regarded. So, modern scholarship presents a more complex picture. The Pentateuch is a composite work. It is formed over the centuries by multiple authors and editor. So, sabi natin kanina, the Pentateuch is a complex literary work. It combines various genres. Pinagsama-sama ang iba't ibang mga genre. Ano yun? Narrative, law, poetry, ilan lang ito? Genealogy. Tingnan natin ngayon yung literary structure. Ano ba yung struktura nito? Ano ba yung struktura na matatagpuan natin sa Genesis? Primeval and patriarchal. So when we say primeval, ancient history. So pag sinabi natin primeval, it is ancient history, but at the same time, sa Genesis, makita niyo sa Genesis yung story of Abraham, Isaac, Jacob, Joseph.
No. Patriarchal narratives. So it's a blend. Merong division. Genesis 1 to 11, primeval history. And then Genesis 12 to 50, patriarchal history. So yan yung structure. Sabihin nyo nga structure. Pag pinag-usapan yung structure, ito yung makikita natin. We have the ancient history and the patriarchal narratives. Exodus. Ano ba yung matatagpuan natin sa Exodus this time? Tingnan natin yung Exodus. Pag pinag-usapan natin ang Exodus, it's the narrative of deliverance, a narrative of liberation, and then covenant formation. Dito mababasa natin kung paano tinawag ng Diyos ang Israel bilang kanyang bansa, di ba? Bilang bansa ng Panginoon. Covenant formation, and kasama dun sa covenant formation, hindi po pwede na nakipag-covenant ako sa inyo pero walang kondisyon. So, ibinigay ang lahat ng mga kondisyon sa Israel. Kasama dito sa kondisyon na to, susundin nyo yung batas. Now, nakuha natin? So, Exodus, it's a story of deliverance, it's a story of covenant formation, and it's a story of giving the law as part of the condition. You have to obey the law of God. Leviticus. Ayan. Ano ba yung Leviticus? It is the legal and the ritual manual for priest and the Israelite community. Lahat ng mga ritual, lahat ng mga legalities, nakasulat, nakastipulate dito sa Leviticus. Para sa mga, hindi lang para sa mga saserdote, hindi lang para sa mga high priest, but for the whole community. Ano tawag sa kanya? Ritual manual. It's a manual. It's a legal manual. Kung may mga disputes, kung may mga problema, matatagpuan natin yung anong pwedeng maging solusyon. Isinulat yan sa Leviticus. No? And hindi lang yun. Yung mga ritual na gagawin nila. Kapag sila ay mag-offer ng sin offering, ng kanilang thanksgiving offering, papaano gagawin ito. Ito ay nakasulat saan? Sa Leviticus. Numbers. Numbers, pag pumunta ka sa Numbers naman, it is a combination of what? It is a combination of narrative, law, and law. No? It focuses on the wilderness wanderings. No? So, pag Numbers, ang pinag-usapan natin, it is a combination of the narrative and the law, and it is focused on the wilderness wanderings. Gusto mo bang mabasa pa ulit? Mabasa pa lalo? Ano yung nangyari sa kanilang wandering sa wilderness? Makikita natin yan sa Numbers. Deuteronomy. Pagpunta naman natin sa Deuteronomy, these are what? These are series of speeches. Kailangan sinusulat niyo po ito, mahalaga ito. Series ito ng mga speeches, no, na ibinigay ni Moises. No? Series of speeches, revisiting the law, revisiting the covenant. Dun sa kanyang mga speech na ito, Moses revisits the law. Sa kanyang mga speech, ni-revisit niya yung covenant as what? Bilang paghahanda sa pagpasok sa lupang pangako. So may kinalaman ito sa pagpasok nila sa lupang pangako. Yung mga sinabi dito ni Moises. So pagdating sa kanyang ano pa lang naman to, overview pa lang. So sa pagdating sa structure, makita natin agad, no, kung paano isinulat at ano yung nilalaman nitong first 5 books ng Old Testament. Now, let's go to genre. So, makita na natin yung literary structure. Why don't we go now to genre? Nasaan na ba yun? Hindi na isulat. Siguro isulat ko na lang sa sa banner. Punta tayo ngayon sa genre. Pagdating sa genre, when it comes to genre, ayan, i-post ko po sa Ayan. When it comes to genre,
of the Pentateuch, magkakaiba po. Magkakaiba yung genre nila. Pag sinabi kasi nating, tingnan natin yung meaning lang ng genre. Para at least, pag sinabi kasi nating genre, it is the artistic, the category. Ano bang category nitong sulat na to? Ano bang category ng Genesis? Ano bang category ng Exodus? Ano bang category ng Leviticus? Ibig sabihin, pag sinabi mong category, itong tinitingnan natin yung artistic composition nito. So, Genesis is an artistic composition. Now, we are trying to identify anong category ng Genesis. Bilang isang artistic composition, bilang isang composition, ano ba ito? Ano ba yung nilalaman? Based dun sa nilalaman nito, malalaman natin kung ano yung genre. So, the genre of the Pentateuch is varied. Now, it is historical narrative. Ano pa yon? Legal codes. Ano pa yung kasama doon? Covenant stipulations, and even theological reflection. May mga theological reflection. What must we do? Ano ba yung dapat nating gawin? Paano ba ito maa-apply? Not for us, pero para doon sa mga sinulatan nito. Ano yung dapat nilang gawin? Sa atin, ang mangyayari na lang is application to our present world. Pero sa kanila, ano yung kanilang nire-reflect? Ano yung nire-reflect nito about God and about their relationship with God? So, historical narrative, legal codes, covenantal stipulation, and even what we call theological reflection. So, diverse. No? Pero itong diversity na ito, ang maganda sa diversity nitong mga genre, it contributes, watch this carefully, yung diversity, nagko-contribute ito sa kayamanan. It contributes to the richness, yung kayamanan at lalim ng Pentateuch. No? Nagko-contribute yung diversity na ito na matatagpuan natin pagdating sa genre, pag pinag-usapan natin yung composition niya. No? Nagko-contribute ng malaki ito, yung diversity nito, sa pagiging rich. Napakayaman talaga ng Pentateuch. Amen? Napakayaman at napakalalim ng mga libro na ito na isinulat ni tayo naniniwala natin, isinulat ni Moises. So, it offers to us multiple lenses. It offers to us multiple lenses to understand yung relationship ni God sa Israel. Dito natin mas lubos na nauunawaan yung relasyon ng Diyos sa Israel. Now, it offers multiple lenses. Parang itong salamin. It offers me multiple lenses kung paano ko titingnan at kung paano ko mauunawaan yung relasyon ng Panginoon sa Israel. Kung paano binuo, kung paano pinalakas, at kung paano lalong pinatatag ng Panginoon yung kanyang relasyon sa Israel. Dito natin ito matatagpuan sa sulat ni Moises sa unang 5 libro ng Pentateuch, that we call the Pentateuch. Balik tayo dun sa ating slide. So nakita natin, iba't iba yung kanilang mga genre ng first 5 books ng Old Testament, ang Pentateuch. So, ang sabi natin, yung diversity nito, it contributes to the richness and to the depth, yung lalim at yung yaman ng Pentateuch. And it offers to us multiple lenses through which to understand Israel's relationship, God's relationship to Israel. Now, let's go to themes and theology. The Pentateuch explores several central, yung talagang pinaka-sentro na mga tema at mga theological concepts about God, about who He is, and what He can do. Now, makita natin yan dito sa mga susunod.
Next, ayan. So, ano ba yung mga themes and theology of the Pentateuch? As a whole muna tayo, no? Huwag muna natin tingnan particular. Creation and covenant. No? The narrative begins. Saan ba nagsimula yung narrative, yung story? The story begins with God's creation of the world. So, dyan nagsimula ang lahat. Dyan nagsimula ang Genesis. God's creation of the world and humanity. And then, He established the foundational relationship between the Creator and His creation. Makita natin yan. So, ano yung unang central na theme? Covenant. Kasama ng creation, kasama din yung covenant. So once matapos niyang likhain ang tao, bumuo siya ng isang relasyon. Yun yung covenant. Kung paano bumubuo ng relasyon ng Panginoon. Pakikipagtipan ang Panginoon sa bawat isa. Next slide. Tingnan natin yung next slide. Ano ba yung ibang mga theme na makikita natin dito? Ang susunod na theme na makikita natin is law and holiness. Law and holiness. The Pentateuch presents the law as what? Ipinapakita ng Pentateuch ang batas bilang ano? Bilang reflection ng holiness ni Lord. It's a reflection of God's holiness. And it stands as a guide. No? Ito yung magiging guide ng Israel, no? In its life as a covenant community. So, ito yung ipinipresenta ng batas. No? The law presents God as holy, no? And the law guides Israel's life as a covenant community. So, ano yung kino-cover ng law? Kino-cover ng law yung moral, ritual, civil aspects of life. No? Ang emphasis nito is purity, justice, and worship. Again, ano yung emphasis ng law? Purity, holiness, justice, and worship. So ano yung una? Creation and covenant. Pangalawa, law and holiness. Pangatlo, let's look at the third one. Promise and, ito yung maganda. Ito yung maganda sa atin. Ito yung gusto natin talaga. Promise and fulfillment. The theme of God's promises, especially in the promised land, descendants and blessing, runs throughout the Pentateuch. Yung mga promises ni Lord, talagang dumadalo yan sa buong 5 libro na ito ni Moses. First 5 books. It runs throughout the Pentateuch. It drives the narrative forward. Ito yung nag-drive sa narrative forward because I will fulfill my promise to you. Now, kaya you can count on the promises I have for you, for your future. Kaya naman, it drives the narrative, the story to move forward. Dahil dun sa mga promises na yun. And talagang hinuhubog nito, sinishape nito yung identity ng Israel bilang people of promise. Amen. Sa pamamagitan ng promise and yung fulfillment ng promise. Talagang ito yung lalong nagsishape sa Israel as people of promise. Ito yung kanilang tinatawag nating identity, pagkakakilanlan as people of promise. Ano pa yung isa? Ito, mahalaga po ito. Isa pa sa mga talagang major theme ng Pentateuch is yung sin, kasalanan, at yung pagtutubos. Wala pa nung creation story, nung likha si Adam and Eve, makita natin itong theme na ito ng sin and yung pagtutubos ng ating Panginoon. Ang ganda ng isang illustration nito. Nung nagkasala si Adam and Eve, tinatawag sila ng Panginoon, where are you? Nasaan kayo? Kasi nagtatago na sila, nalaman nila, di ba? Sila ay walang suot. So nagtatago sila sa Lord. So tinatawag sila ng Panginoon, where are you? No, pero ano yung tugon nila sa Panginoon? Panginoon, naiiyak kami. Na humarap sa inyo. Kami ay walang anumang saplot. Ano yung ginawa nyo? Sabi gano'n ng Panginoon. And at the same time,
meron ng paraan ng redemption si Lord sa kanila doon. Kahit na pinaalis sila sa Garden of Eden, makita mo pa rin yung story of redemption doon. Sa pamamagitan ng ano? Sa pamamagitan ng pagsusuot sa kanila ng Panginoon. Si Lord ang nagsuot sa kanila ng damit para mawala yung kahihiyan sa kanila. So, doon pa lang makita na natin yung story of redemption ni Lord. Na tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Binihisan tayo ng Diyos upang mawala yung kahihiyan natin. Yung kahihiyan natin. So, sa creation story pa lang, sa story pa lang ng fall of man, makita na natin yung sin and yung redemption ng ating Panginoon. So, the Pentateuch, hindi to talagang nagdadalawang isip. No. Hindi niya itinatago sa kahit kanino yung failure ng Israel at yung kasalanan. Imagine, yung mga authors, isipin nyo na lang yun. Gumagawa sila sabihin na natin gumagawa sila talaga, ang kanilang intention gumawa ng history. Pero hindi tinatago ng author. Hindi tinatago, it's either kung ang paniniwala nyo is si Moses or multiple authors. Hindi tinatago ng author yung kapalpakan ng Israel. Amen. Yes. Mapansin natin, sa ibang mga narratives ng history, lalo na kung autocratic yung gobyerno, itatago nito yung kapalpakan sa history nila. Itatago syempre nila yung mga kapalpakan na ginawa nila. Pero mapapansin mo dito sa sumulat ng Pentateuch, hindi siya nagdadalawang isip na isulat yung mga kapalpakan ng Israelites when they were at the wilderness, even bago pa pumasok ng Canaan, di ba, yung kanilang mga complaints kay Moises. Pero makita mo, very honest yung author na isulat lahat ng ito. Kasi may purpose naman din talaga kasi merong redemption na mangyayari. Now, makita natin yung patuloy na pagkakasala ng Israel, pero nakikita natin yung patuloy na desire ng Panginoon upang tubusin sila, upang patawarin sila, at upang iligtas sila. These are God's redemptive actions. Amen. Ito ay mga gawa ng Panginoon. Gawa ito ng Panginoon at ito ay kanyang gawa ng kanyang hangarin na tubusin. From deliverance from Egypt to the provision of the law, as a means of restoration, we can see the redemption of the Lord. Gusto ni Lord talaga i-redeem ang kanyang bayan. Punta tayo dun sa pangatlo. Ayan. Yun na pala yun. Yung tatlong yun. So, law and holiness. Pakita ko ulit sa inyo. Yung tatlong bagay na yun. Ayan. Law and holiness. No? Law and holiness. And then, promise and fulfillment. And then, sin and redemption. In Judaism, sa relihiyon ng mga Hudyo, it is the Torah, the most sacred text. It is the Torah that is the most sacred text and the foundation of Jewish faith and practice. Ito yung most sacred text and ito yung foundation ng kanilang pananampalataya at kanilang mga gawa. So talking about the canonical significance, yung significance nito sa buong scripture. Sabihin na lang natin, yung significance ng Pentateuch sa buong Old Testament. Ano ba yung kahalagahan nito? Ito po yung sagot. Dahil sa Judaism, Torah is the most sacred text. The first 5 books of the Bible are the most sagrado, pinakasagradong mga text yan. And ito yung pundasyon ng Jewish faith and practice. So when you talk about its significance to the Old Testament, napakalaki ng significance ng Pentateuch sa Old Testament. Amen? Because it is, again, the most sacred text and the foundation of Jewish faith and practice. And for Christianity, in Christianity,
The Pentateuch, tandaan natin to, in Christianity, the Pentateuch is part of the Old Testament and it is essential for understanding the context and the background of the New Testament. The Pentateuch is part of the Old Testament, bahagi ito ng Old Testament at mahalaga para sa ating pagkakaunawa, para maunawaan natin yung konteksto kung saan sinasabi ito ng mga New Testament authors. Para maunawaan natin yung background ng New Testament, essential yung understanding natin ng Pentateuch. Bahagi ito ng Old Testament. Bahagi ito ng Lumang Tipan. It is a foundational narrative of God's relationship with humanity. Dito mo talaga matatagpuan kung paano nagsimula yung relationship ng Panginoon sa tao. Foundational talaga siya. Tama po ba? It is a foundational narrative. Pundasyon ito. Yung storya na matatagpuan mo dito sa Pentateuch, foundational yung mga narrative dito para maunawaan natin yung relationship ni Lord sa tao. God's relationship with humanity. Makita din natin dito yung background ng establishment ng Israel as God's chosen people bilang pinili ng Diyos na bayan. Makikita din natin sa Pentateuch. And ito nga sinasabi natin, yung Pentateuch, it sets the stage. Ang Pentateuch, siniset niya yung stage for the rest of the biblical story. Dito magsisimula lamang. Kumbaga, sinet niya yung stage para sa lahat ng mga aakyat pa dito, nakaset na yung stage sa inyo. Ang Pentateuch ang gumawa nun. Sa pamamagitan ng law, stories, teaching, and even now, yung mga teachings dito, it continue to influence our life and our thought. Amen? Patuloy talaga. Patuloy pa rin tayo talagang nai-influensya ng ating isip, ating mga pananaw, at ang ating mga buhay sa pamamagitan nitong mga nababasa nating storya from the Pentateuch. Now let's go to the purpose. Purpose. Ayan. Let's go to the purpose. Ayan. Ang purpose is to serve as a theological, ano yung nakalagay ulit? It serves as theological and historical account. So ito yung purpose ng Pentateuch. It serves as a theological and historical account of Israel's origins, providing the community with a sense of identity and mission. So, kumbaga, ang ginagawa ng Pentateuch is binibigyan ng sa pamamagitan nitong mga accounts na ito about God and about history ng pagsisimula ng Israel, yung origin ng Israel, meron silang sense of identity. Tayo mga Pilipino, may sense of identity tayo ng mga Pilipino. And even mission. Yung sense of mission, may mission tayo. Dito nila nakukuha ito. Ito yung nagiging kumbaga pundasyon ng kanilang identity and mission. Matatagpuan natin saan? Sa Pentateuch, sa first 5 books of the Old Testament. So the Pentateuch was intended to instruct. Sabihin nyo nga, instruct. So the Pentateuch was intended to instruct Israel in the ways of God, sa mga pamamaraan ng Panginoon. Ini-instruct sila, tinuturuan sila sa pamamaraan ng Panginoon. Nililay out sa kanila, ito yung terms and conditions ng covenant. Nililay out sa inyong lahat ito. And the laws that would govern, ito yung law na mag-govern ng ating relationship sa Panginoon. It would govern our relationship with God, sabing gano'n ng Panginoon sa Israelites, or ni Moses sa Israelites. Itong mga law na ito, it would govern the person's relationship with God and with one another. So the primary audience of the Pentateuch is none other than, sino? Israelite community. Pag tinanong kayo, sinong audience ng Pentateuch? Israelite community. Israelite community, especially those who lived after the deliverance from Exodus, from Egypt.
So para sa kanila ito. Those who are wandering in the wilderness. Itong audience ng Pentateuch, primarily, ito ay para sa kanila. But we believe that the Pentateuch continues to speak to the future generations. Tuloy-tuloy yung pangungusap. Tuloy-tuloy yung pagpapahayag ng Pentateuch sa mga sumunod na generation. Hindi lamang sa panahon ng mga wilderness wanderings, kundi nung nagkaroon na sila ng mga hari, ayan, nung sila ay na-exile, patuloy na nangusap ang Pentateuch sa buong Israel. Pinapaalala sa kanila yung kanilang obligasyon sa Panginoon at yung kanilang relasyon sa ating Diyos. So yun yung audience, yun yung purpose ng Pentateuch. Pagdating sa major issues and critical approaches, gawin na lang natin by books na lang. So parang kasing mauulitin lang natin ito pag tinake na natin yung Genesis, yung Exodus. Titingnan din natin yung major issues dyan. So doon na lang natin to pag-usapan, yung major issues and critical approaches. Now, to end, sa pagtatapos natin, lagi tayo magtatapos saan? The significance of Pentateuch in our church today. The significance of Pentateuch in our ministry today. For modern readers like us, for pastors, for leaders, paano natin, ano ba significance ng Pentateuch for us today? So I want to challenge you this today. Now, gusto kong i-challenge ang bawat isa today. Na hindi lamang tayo manatiling tagapakinig dito sa ating ginagawa ngayon. Dito sa ating foundational journey of introduction to Pentateuch and historical books. I-treat nyo ito not just something na pinanood nyo and then na-inspire kayo. Pero gamitin nyo to bilang pundasyon nyo sa kinabukasan na tinatawag kayo ng Panginoon. Kung saan man kayo tawagin ng Panginoon, nawa itong ating pag-aaral na ito, tawagin man kayong magpastor, tawagin man kayong maging leader ng church, nawa itong pag-aaral natin magdala ng mas malalim na pangunawa sa bawat isa sa atin. Nung calling ng Lord sa bawat isa sa atin. Kasi naman, makita mo naman from Genesis to Deuteronomy, laging tumatawag ang Panginoon, yung calling ng Lord sa bawat isa. Maging foundation to sa calling natin. Yun na lang. Maging foundation itong pag-aaral natin ng Pentateuch, maging foundation ito sa calling natin, sa ating future, sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating kinabukasan, sa hinaharap natin, maging foundation itong pag-aaral natin sa Pentateuch. Minsan kasi ang approach natin dito ay kasaysayan lang. Collection ng mga batas, kasaysayan, collection ng mga story, na hindi na natin maa-apply ngayon. May mga nagsasabi pang ganyan. Hindi mo na maa-apply yan ngayon. Mga storya yan yung noong panahon nila. Hindi na natin pwedeng i-apply yan ngayon. O pwede po. Tingnan natin ito sa ibang paraan, sa ibang pananaw, mula ngayon. Kung ganito yung ating pananaw na storya lamang ito, collection ng stories lang ang Genesis. Let's see it differently today. From now on, let's see it differently. Now, it is not just a record of the past. It is a living, breathing testament. Again, it is a living, breathing testament that continues to shape and guide the people of God, including us, pastors and leaders today. Gusto ko pong i-post ito para sa inyo. As pastors and leaders today. And siguro dito na rin tayo magtatapos sa... So, the Pentateuch is not just a collection of stories. It is a living, breathing testament that God continues to shape and guide the people, that continues to shape and guide the people of God, including us as pastors and leaders today. Treat it as a living, breathing testament that continues to influence, that continues to shape and guide us
as people of God. Amen? Ito yung Pentateuch. No? Ito yung first 5 books ni Moses. No? Patuloy tayong ginaguide nito. Patuloy tayong pinapatnubayan nito. Sinabi na natin ito, no? Yung foundation ng covenant relationship ni God, makikita natin sa Pentateuch. Yung moral and ethical teachings, makikita natin sa Pentateuch. Yung story of redemption and salvation. Saan natin ba unang makikita yan? Sa Pentateuch. So, excuse me. Mahalaga sa atin, no? Yung narrative ng yung story of salvation and redemption ay makikita natin, mga kapatid. Walang iba kundi saan? Sa Pentateuch. And even the call to leadership. The call to leadership, we can see that, we can find that sa Pentateuch. And the importance, yung kahalagahan ng worship. So, the Pentateuch is not just the beginning of the Bible, it's the foundation for our ministry, it's the foundation for our faith. And so, as we study these books, habang pinag-aaralan natin ang mga libro na ito, let us not approach it as mere history, or let us not approach it as merely ancient law, no, mga sinauna lamang ito, but living words that continue to speak to us today. It continues to speak to us today. The living words of the Pentateuch continue to speak to us, or continues to speak to us today. It shapes our understanding of God, our moral compass, our message of redemption. Ang nag-shape nito, yung Pentateuch, yung leadership natin, and even our worship. Pentateuch shapes our understanding with God, our moral compass, our message of redemption and salvation, our leadership, and our worship. So I challenge you, I challenge everyone as we end, I challenge everyone to let this text transform our ministry. Yung text ng Pentateuch, first 5 books of the Old Testament, let it transform our ministry so that you can lead, I can lead, no, God's people with wisdom, integrity, and deep sense of His presence and purpose. So let us commit, not just in knowing the Pentateuch, but knowing the whole of the Bible, not just knowing it, but living it out in our ministries, in our community life, here at church, sa simbahan mismo. No, yung community life natin, no, makita, ipamuhay natin ito, yung ating mga natututunan mula sa salita ng Diyos as a whole, kasama dito yung Pentateuch. No? Kasama po yung first 5 books of the Old Testament. Siguro hanggang doon muna po. No? Doon muna. Ayan. Again, ang aking email, bigay ko lang yung email ko sa inyo. Ayan, for your reflection paper. Yung email ko is pastorjpdelrosario@gmail.com. So, again, kung nais natin lalo pang matuto, meron tayong assignment ngayon. So, last week, reflection on your readings on Genesis. No. Right now, pinag-usapan natin yung Pentateuch. Ito yung ating naging topic today. Now, ang tanong ko sa inyo, just again, another reflection paper. No. Ito yung tanong natin sa bawat isa sa atin ngayon. Just write down a 1-page reflection paper Ayan po. What is the significance of the Pentateuch in church ministry today? Ano ba yung kahalagahan ng Pentateuch in church ministry today?
Paki-screenshot nyo na yan para meron kayong you can send it to me here. Send nyo na lang sa email ko. Lalo na kung required kayo. Sa class na ito, kung required kayo, please submit your reflection paper. Again, the reflection question is, what is the significance of the Pentateuch in church ministry today? Dito ko i-base yung grades ng mga required dito sa class. Dito ko i-base yung mga grades nyo sa reflection papers nyo. So, please submit it on time. Okay? So, today, may isasubmit kayo. Today, may isasubmit kayo which is the reflection on Genesis. Again, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ayan. Whether you are watching this as part of the class or you are watching this for just personal additional knowledge and understanding, I hope you learned something from today sa ating discussion. If you have any questions, pwede nyo lang akong i-chat. Ayan. If you have any questions, just email me at pastorjpdelrosario@gmail.com. God bless you all. Pray muna tayo bago tayo matapos sa araw na ito. Maraming salamat, Lord, again for this session that we have together, Lord. Studying your word. Dalangin ko, O Diyos, ang patuloy na pagkilos mo sa bawat isa sa amin. We pray, Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo, O Lord, kami na lalo pa at higit pang pahalagahan ang iyong salita. Makita namin, Panginoon, ang iyong pagkilos, makita namin ang iyong kapangyarihan, at makita ka namin, Lord, sa bawat letra, sa bawat salita, sa bawat talata, sa bawat paragraph ng aming pinag-aaralan ngayon. Makita namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan. Makita namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. At makita namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Lord, lalo kaming ma-motivate to preach your word, to share your word to others, Lord. Sa pamamagitan nitong pag-aaral namin na ito, Panginoon. Lalo kaming ma-motivate, lalo kami, Panginoon, O God, na ma-encourage to share the gospel, to preach the gospel, because it is your power, Lord. Maraming salamat sa hapon na ito, Lord, sa kabutihan mo at katapatan mo. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon, niluluwalhati namin ang iyong pangalan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, hallelujah. Everybody say amen and amen. Amen and amen. Again, salamat po sa inyong pagsama, sa inyong panonood. Next time po ulit, sa susunod nating session, pag-uusapan na natin yung Book of Genesis. God bless you all and have a wonderful day ahead of you. God bless po sa bawat isa sa atin.